Hello everyone, welcome to our podcast. This is Outbeat Session, ang inyong paboritong podcast. And this podcast ay mapapakinggan nyo din sa mga paborito nyong podcast platforms, especially Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, and Amazon Music. And i-upload din namin ito sa mga social media account namin. So follow nyo kami sa TikTok, Instagram, YouTube, and sa Facebook page namin. And this is a good episode. First episode this year, 2025. So, isa itong sa mga malaking milestone na inabot ng aming Outbeat Session podcast kasi ang ating guest today ay special. Alright? So, huwag na natin patagalin guys. Please welcome Kuya Jobert. Uy, boss! Kuya Jobert, kamusta? Buti, praise God at syempre itong taon na to at ang mga nakaraang taon syempre punong-puno ng iba't ibang pinagdaanan natin, pero blessing yun kasi ang dami show pero ang daming learnings, di ba? And itong bagong taon talagang meron tayong goal at pangako na sana mas maging maayos yung relationship sa Diyos saka sa mga tao. Yun lang naman yun eh. Kailangan talaga unahin natin Diyos para maging mas maayos yung buhay natin. And then congratulations din pala sa last movie mo, yung kila Alden Richard. Oo nga, alam mo. Milestone din yun, no? Oh, first black. Yun ang kaunang giniba ng lahat ng takip. Oo. Bilyon ang kinitaw at nandun ako. Salamat naman. Paano ka nasama doon kay Jobert? Doon sa nila? Siguro nung kinakast yun, na alam nila na dito sa Canada gagawin. So naisip nila na walang ibang komedyante na andito ako. Buti naisip. Minessage ako. Kaso nga may kasabay na show. Kung wala yung mga show ko dito kasama si Nonong, mas marami pa akong show na mas marami pa akong exposure doon. Kaso nga dumating sila dito. Show kami. Na ako naging konting schedule ko, puro show. Pero successful naman yung yung pelikula nyo, no? Oo, yun pinaka-importante. Ang pelikula naman, di ba, kung ano yung role mo, nagawa mo ng maayos kahit mahaba o maikli yan, basta tumatakaw, yun na yun. Saka yung role mo doon na hindi malayo sa true to life mo, no? Hindi naman importante yung mas mahaba yung role. Kasi lahat ng nandun, importante yun. Di ba? Hindi mo yung pelikula yung kung hindi bagay lahat ng So, ayos yun. Speaking sa trabaho, Kuya Jobert, alam naman di naman dingit sa mga Pilipino yung istorya mo, especially ang tumatak sa akin na interview mo yung kay Tony Talks. Talagang tinamaan ako doon talagang nakita ko sincere yung pag-iyak mo doon no? So from the start sinabi mo doon yung istorya mo, di ba? Yung pinagdaanan mo, di ba? So nabanggit mo kanina about sa blessing, di ba? So may napanood akong sa mga YouTuber, sa mga sinusubaybayan ko, tinakil niya yung definition ng blessing saka yung swerte. Anong sa pinagdaanan ng buhay mo, masasabi mo bang swerte ka o blessing ka? Wala maswerte. Hindi ako naniniwala sa swerte. Walang swerte. Merong blessing. Bless ako. Kasi yung swerte, umaasa ka sa pagkakataon, di ba? Umaasa ka sa pwedeng baka, pwedeng kang manalo, pwedeng makahanap ka ng tsambahan. Ibig sabihin, swerte, tsambahan, di ba? Hindi ka sigurado. Umaasa ka lang sa ambon-ambon ng pagkakataon. Di ba? Pag bless ka, sigurado ka na bless ka, di ba? So, alam mo kung saan ang galing, di ba? Alam mo kung sino nagbigay, at saka alam mo yung blessing, masusustain yun kasi yung pinanggagalingan nun, walang hanggan yung pinanggagalingan nun. So, bless ka. Kasi pag bless ka, di ba,
Yung ano kasi, yung swerte, ang swerte, ano yan eh, ang swerte, puro positive lang eh. Sasabihin mo swerte ka pag positive. Uy, swerte, nanalo loto. Uy, swerte, nakahanap ako nakachamba ako rito. Uy, swerte, natanggap ako sa ganito. Paano kung hindi? Diba? Swerte, positive lang yun. Yung blessing, tinitingnan mo lahat ng pagkakataon sa buhay mo as positive. Kasi may purpose yun. So, blessed ako kasi lahat ng nangyari sa buhay ko, may ibig sabihin. Turned out to be positive. So sinasabi mo ba, Kuya Jobert, do sa pinagdaanan mo ng the past, yung bago ka naging nakilalang Kuya Jobert, masasabi mo bang blessing? Blessing yun. Blessing yun kasi, iba, hindi ako magiging ganito kung hindi ko naranasan yun. So, ibig sabihin, part yun ng blessing. Di ba? Kasi, dun sa mga experiences ko na yun, dun ako natuto. So, pag tinuturuan ka, pag natututo ka, blessing yun. Kasi wisdom yun. Diba? Ang wisdom ay blessing. So, yun, learning sa buhay yun. So, kasama yun sa proseso kung ba't ako nandito ngayon sa kinalalagyan ko. Okay. Yung blessing ng wisdom. So, lahat yun blessing. Nung tumira ako sa jeep, nung wala akong makain, nung wala akong matiran, yung nabagyo ko, yung naghihirap kami ng anak ko, yung unti-unting nagsikap ka, di ba, nakikita mo. Kasi kung hindi nangyari yun, hindi mo ma-appreciate kung nasan ka ngayon. Di ba? Hindi mo makikita hindi mo makikita yung na-bless ka. Hindi mo makikita na bless ka. Hindi mo appreciate yung blessing mo ngayon kung hindi mo napagdaanan yung mga pinagdaanan mo. Medyo wala rin, pero di ba? Pagka isipin mo, totoo yun. So, may dudugtong akong tanong doon. So, para ang dating sa akin, parang sa hirap na pinagdaanan mo nung bago ka naging Kuya Jobert. So, bakit kailangan mong pagdaanan yun? Para sa kung nasaan ka ngayon. Kaya ako pinagdaanan yun para para sa akin para ma-fulfill yung purpose ng buhay ko. Yun yung buhay na plinano ng Diyos para sa akin. Na maging kita mo, di ba? Lahat ng pinagdaanan ko, lahat ng mga pinagdaanan ko nung sinishare ko, nagiging liwanag, di ba? Nagiging encouragement sa lahat ng tao. Hindi dahil magaling ako, di ba? Kundi dahil magaling yung Diyos na pinaniwalaan ko, tsaka yung Diyos na gumabay sa akin hanggang maabot ko itong kung nasan ako. Yun yung yun yung maganda rin sa nangyari kasi nga, di ba, naging blessing ka doon sa mga tao na dumadaan mo doon sa proseso na pinagdaanan mo. Di ba? Naging blessing ka na ngayon doon sa mga tao na dumadaan doon sa mga pinagdadaanan mo ngayon. Diba? Kaya yun yung kinaganda nung experience na yun. So, ibig mo sabihin, Kuya Jobert, if ever na pagbibigyan ka ng pagkakataon na baguhin yung pinagdaanan mo, hindi mo siya babaguhin? Wala naman akong pwedeng baguhin sa mga kung wala akong pwedeng baguhin doon sa mga nangyari kasi hindi ako yung gumagawa nun. Diba? Kung mauulit man yun ulit yun. Kasi yun talaga yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Diba? Hindi ko pwedeng sabihin, ayoko sanang nangyari to. Ayoko sanang tumira ako sa jeep. Kasi kung hindi ako tumira doon, tsaka kung hindi nangyari lahat yun, baka wala ako rito. Kaya gusto ko yun. So sa sinasabi mo parang wala kang babaguhin sa pinagdaanan mo kung bibigyan ka ng pagkakataon. Kumbaga kailangan mo pagdaanan 'yun para ma-sustain mo yung sinasabi mong blessing na kung nasaan ka ngayon. Kasi yun yung naging formula kung ba't ako naging ganito, 'di ba? Parang isang yung sa math, 'di ba? May formula para maabot mo yung isang equation, 'di ba? Para may formula para halimbawa gagawa ka ng cake. Diba? Para magiging masarap tong cake na to, kailangan lahat ng ingredients na yun nandun para maging lumabas tong masarap na cake na to. Ngayon may babago, may babawasan ko yung asukal na yun pa.
yung cake kulang. So, naging cake ako na gano'n dahil kompleto yung ingredients ko na yun. So, kung babalik ako doon para gawin yung cake na to, wala kang babawasan doon kasi naging masarap na cake yung buhay ko ngayon dahil wala kang binawas doon. Makes sense. Diba? Mm-hmm. Parang sapatos, di ba? Yung magandang sapatos ngayon, di ba? Yung Kobe. Paano nabuo yung Kobe na maganda na yan? Diba? Yung proseso ng paggawa niya, yung pagdidikit, yung balat na ginamit, yung sintas, yung engineering nun. Ngayon, diba? Kaya hindi kaya pag sinuot mo yan, durable, kaya hindi pumapangit yung korte. Kasi pinag-aralan nila yan. Tapos, kaya ngayon, maganda yung Kobe na yan. Ngayon, kung babalikan mo yung paggawa nun, pag may binago ka doon, hindi magiging maganda yung produkto na yun. So, ganun yung buhay natin. Pag binalikan ko yung buhay ko ngayon, ano yung babaguhin ko ron para ayoko nang baguhin kasi ito ako. Di ba? Super blessed, no? Super blessed. Yeah, but wala kang babaguhin doon kasi decide na yun para maging ganun. So, sinasabi mo ba, kung sinasabi mo na decide na yun, so, sinasabi mo ba, tadhana yun? Tadhana ng Diyos yun sa'yo. Yun yung purpose. Purpose yun. Purpose ng Diyos sa'yo. Na mas lalo pang ako nararamdaman ko, nakikita ko naman, di ba? Habang mas lalo kong mas lalo kong dinedesire na sundin yung Diyos. Nagiging sunod-sunod, hindi mo kailangan humiling ng blessing. And everything falls into place. Sa totoo lang, di ba? Ewan ko kung pero gusto ko lahat ng tao maranasan yun, yung magtiwala. Kasi alam mo, sobrang ng mundo ngayon. Sobrang pagka iisipin mo, lahat kahit na sino, gusto lagi maging number one. May napanood nga ako sa Netflix yung DJ na nagpakamatay sa Morocco. Galing na DJ, ano palang pangalan nun? Galing magawa ng mga kanta. Andun na siya sa tuktok, di ba? Siya na yung pinakamagaling na ang daming gusto makikulab sa kanya. Lahat ng mga rockstar, lahat, mga hip-hop, lahat ng mga songwriter. Gusto siya yung gumagawa ng kanta nila. Siya nag-aariglo. Number one na siya pero hindi pa rin siya nakukontento. Gusto pa rin niya lagi siyang number one. Gusto niya lagi may baguhin, gusto niya lagi may palitan, gusto niya lagi may ayusin. Hindi makukontento ang buhay mo, di ba? Kasi ang tao ganun. Gusto lagi. Ngayon, gusto ko lang ng sinelas. Mamaya, gusto ko na ng sapatos. Gusto ko lang ng motor. Mamaya, gusto ko na ng kotse. Yung kotse, gusto ko na maging aeroplano. Gusto ko na maging rocket. Hindi mauubos yung gusto ng tao. O hanggat hindi ka nakukontento sa meron ka, hindi ka magiging, hindi ka mabibless. Kasi, di ba, hindi masasatisfy yung needs mo. Anong paraan para maging kontento tayo? Ano yung maging thankful ka. Maging thankful ka sa bawat sandali na meron ako, di ba? Katulad ko. Ano ba hindi kayo pagpapasalamat sa buhay ko ngayon? Nakatira lang ako sa jeep. Hindi nga ako kumakain yung 3 beses isang araw. Wala akong matulugan. Kinakain ako ng lamok. Di ba ako blessed pag na-realize ko nga. Ang dami ko namang hinihiling sa buhay ko. Nung ang dami ko nare-reklamo. Di ba? Ngayon, ang dami ko sapatos. Pag tinitingnan ko yung lalagyan ko ng sapatos, ang dami kong biniling sapatos na hindi ko naman ginagamit. Ang mamahal. Isa lang naman pa. Dalawa lang naman pa ako. Kaliwat kanan lang naman pa ako. Ang dami kong sapatos na pang basketball. Hindi ko naman nagagamit lahat. Di ba? Hindi ka nakokontento sa meron ka. Di ba? Di ba ngayon, ito share ko lang. Nung una, gusto ko lang ng Apple Watch, di ba? Nagkaroon ako ng Apple Watch, okay, ang ganda. Nagkaroon ako ng Apple Watch, ang ganda nga. Nung nakita ko yung Rolex, gusto ko ng Rolex, nagka-Rolex ako. Prelo lang yun. Gusto ko na ibenta di ba? Nagbibigay lang totoo lang, sabi nga ni Steve Jobs, di ba? Ang relo yan, nagbibigay lang ng oras. Na-relate lang ng ilang segundo yan Pero ganun pa rin yan. Naglagay mo ng battery, marketing lang yan. Yung Rolex ko yan doon tulog
Pag suot ko, mapansinin lang isang uy, ganda ng Rolex mo. Pag nakita na nila suot mo yung Rolex, yun na yan. Ganun lang yan. Parang kotse. Di ba? Gusto ko lang dati magkaroon ng kotse. Yung nagkaroon ako ngayon, naka Lexus ako. Di ba? Kung hindi ako kontento dyan, ang ganda naman yun eh. Di ba? Mas nadadala ko sa akong point to point. Kung hindi ako nakakontento sa bigay ng Diyos sa akin yun, baka gusto ko naman mas maganda dyan. Di ba? Although kaya mong bumili niya. Bakit? Para saan? Di ba? Nadadala ka naman niya kung saan mo gusto eh. Mayabang ka lang. Di ba? Gusto mo lang magyabang. So, hanggat di ka nakokontento, hindi ka mabibless. Kasi kailangan matuto ka maging grateful sa kung ano man yung meron ka ngayon at wala. So, ang susi sa pagiging blessed, yung makontento ka kung anong meron ka. Oo, makontento ka kasi yan yung para sa'yo. Kung gusto mo madagdagan yan, magsikap ka. Di ba? Pero sabi nga sa Biblia, meron kang damit, meron kang kinakain na araw-araw, meron kang tinitiran, blessed ka na nun. Diba? Kung gusto mong madagdagan yun, sipagsipagan mo. Diba? Magtrabaho ka. Kung gusto mong kumakain ka ng 2 beses isang araw ngayon, gusto mong makatatlo ka, sipagsipagan mo. Diba? Pero ako, naalala ko, nakatira ako sa jeep. Kahit nakatira ako sa jeep, kumakain pa rin ako ng, diba? Minsan nakakatatlong beses isang araw ko, isang beses isang araw. Masaya-masaya na kami nun. Nakakapag-yosi ka pa. Pero ngayon, diba? Anong hihingin ko? Diba? Anong hihingin ko? Nung isang bago mag-New Year, yung telepono ko gumagana naman, diba? Ba't kailangan ko bumili ng mas bagong telepono, diba? Wala namang pagbabago, pero diba? Binilan ako ng asawa ko kasi nagpalit sila ng telepono. Sige, wala namang bago. Bago lang yung camera. Diba? Gusto mo lang ng bago kasi gusto mo sumabay para makita ng mga tao na, uy, uso yung ganito ngayon ha. Kailangan ko ganito. Diba? Yun din minsan weakness ng tao, diba? Gusto mo lang ba't ka, katulad nung nasa Amerika ako, diba? Pwede naman akong bumili ng sapatos na mas okay lang. Nakita ko nga yung Nike na Wapol eh. Mas masarap pala kaysa sa Travis Scott na binili ko eh. Yung Travis Scott, pangit. Naka-take-look pa, diba? Mahal-mahal. Diba? Nagsisisi ako, di ba, doon sa mga maling desisyon ko na di ba, nakaganong ka nga, hindi naman bagay sa'yo. Hindi ka naman komportable. Minsan nagsusuot tayo ng mga bagay na hindi naman komportable para lang masabi. Makasabay lang sa uso. Hindi talaga maganda. Kaya ngayon, alam mo kung saan ako ngayon, balik ako dun sa mga simpleng damit. Kasi nasuot ko na lahat eh. Di ba? Meron ako noon mga damit na hindi naman yung talagang tigpa 500,000 na pantalon, hindi naman, pero di ba? Libo na rin yung mga pantalon ko, pero may mga gamit na super komportable na ang dami kong pantalon na mahal, pero isa lang sinusuot kong mahal na komportable ako. Ano? Yung True Religion na pantalon na True Religion. Ang dami ko noon, pero di ba yung isa lang gusto ko yung kupas na kupas kasi yung pantalon na yun pala pag tumatagal lumalambot. So, gamit lahat ng bago, sinusuot ko yung luma. Kita mo yun? Yung mga sapatos ko na magaganda, ang sinusuot ko ngayon, yung simple lang na malambot. Simple. Nagchichinelas na nga lang ako eh. Babalik ka sa basic. Pag naranasan mo na lahat, nakuha mo na lahat, nasakyan mo na lahat, nagamit mo na lahat, ang mangyayari sa'yo, ganun lang pala yun. Yun lang pala yun. Di ba yung ibang gigil na gigil, gusto magka-Rolex. Mayroon ko, gold ko, magka-Rolex. Nataot ko na eh. Ngayon. Anong pakiramdam ng Rolex doon sa mga ordinary yung Wala. Wala. Mabigat siya. Ganun din. Pag nakasuot ka na Seiko, hindi mo alam na Rolex yun eh. Kala mo Seiko minsan eh. Wala mong pakialam mga tao sa'yo. Di ba? Wala silang pakialam. Hindi totoo yung status symbol yung Rolex. Marketing lang yun. Di ba? si Gokong Wei, pag nagsuot ng Seiko, hindi siya si Gokong Wei. So, ang status niya, yung status niya, yung sarili niya. Yun siya. Si Gokong Wei siya. Kahit na naka-brief lang yan, si Gokong Wei yun. Si Gokong Wei pa rin yan.
Hindi mo kailangan bisa ng Rolex saka pasakay sa Lamborghini yun. Siya pa rin yun. Kahit paglakarin mo naka-brief yun, si Gokong Wei yun. Hindi magbabago yung pagiging Gokong Wei. So, ganun din yun. Sa bagay. Kung sino ako, si Jobert ako, kahit suotan mo ako ng Rolex, si Jobert lang din ako. Hindi kayang takpan nun kung sino ako. Ang tinitingnan ng Diyos, puso mo. So, everything na nangyari sa'yo, bless yun. Hindi lang sa sinuwerte ka. Parang ganun. Walang swerte. Pinaghirapan ko yun eh. Di ba? Kumbaga, trinabaho ko yun. Di ba? Gusto kong maging artista, trinabaho ko yun. Hindi ako swerte. Kasi trinabaho ko yun. Di ba? Hindi ako umasa sa, paikutin natin tong bola. Pag lumabas yung number 1, maging artista ka, Jobert. Wala namang ganun eh. Dumaan ako sa pinakamababa eh. Di ba? Hanggang maabot ko to. So, pinagsikapan ko yun. So, blessed ako kasi masipag ako. Hindi ako pinaghirapan. Kumbaga lahat pinaghirapan mo. Kung gano'n ka ngayon. Pinagtrabahuan mo, di ba? Yun din naman ang utos ng Diyos, di ba? Kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. Ang masipag, kakain, di ba? Pag di ka masipag, wala kang makakain. So, gano'n lang yun. Doon sa worst na pinagdaanan mo, yung nasa jeep ka, bago ka naging Kuya Jobert, maano mo ba na, anong point sa sarili mo na bakit nagbago ka? Kasi sa mga dagdaan sa pinagdaanan mo, may mga ilan dyan o most of them nandyan pa rin sila sa worst na scenario eh. So ikaw, anong sa point ng buhay mo na kailangan ko na magbago, kailangan ko na i-twitch yung buhay ko? Kailangan ko nang i-surrender yung buhay ko sa Diyos. Yun lang. Yun yung pinaka-formula nung alam mo, kung hindi ako naging mayaman, pero sinurrender ko yung buhay ko sa Diyos, siguro masaya pa rin ako. Yun lang naman ang susi sa buhay ko eh, di ba? Hindi ako sinuwerte, hindi ako basta naging grateful ako, grateful ka sa buhay mo. Yun lang yung susi. Hindi dahil naging ganito ako, hindi ako naging ganito. Para sa akin, kasi kita mo, balik din ako sa simple. Di ba? Ang buhay na meron tsaka wala, kung walang Diyos yun, walang kwenta yun. Yun lang gusto kong ipunto rito. Kung ako mahirap ako ngayon, pero wala akong Diyos, walang kwenta buhay ko. Kung ako mayaman ako ngayon, walang Diyos ako, wala pa rin kwenta buhay ko. Ibig sabihin, kung ano man yung katayuan ko sa buhay ko, katayuan sa buhay natin ngayon, mayaman, mahirap, meron o wala, kung wala kang Diyos, wala lahat yun. So, di ba? Ako sa akin, ang pinupunto ko lang, yung Diyos ang nagbago ng buhay ko. Kung sinurrender ko yung buhay ko sa Diyos, doon lang nagkaroon ng halaga ng buhay ko. Saan part ng buhay mo kay Jobert na nag-decide ka na, okay, kailangan ko na i-surrender yung buhay ko? Sa anong senaryo ng buhay mo doon? Sa anong part doon? Actually, noon pa naman binigay ko na yung buhay ko sa Diyos eh. Kaso pag ganon ako. So ibig mo sabihin nung nasa worst na situation ka, yung nakatira ka sa jeep, kilala mo ng Diyos no? Oo, kilala ko ng Diyos pero hindi ko siya Diyos. Diyos ko yung sarili ko kasi sinusunod ko pa rin yung gusto ko. So anak ka niya, di ba? Pero makulit ka. Pag ikaw ba makulit ka, hindi ka na anak ng tatay mo. Di mo anak ka pa rin. Di ba? Di ba, ala ka, makulit ka eh. Di ba? Hindi ka naman pipilitin ng tatay mo, di ba? Kaya ka ba ng tatay mo abantayan araw-araw? Hindi naman eh. May sarili kang utak eh. Gusto mong umalis sa bahay ko, di umalis ka. Di ba? Pero pagbalik mo, anak pa rin kita, di ba? Tatanggap pa kita. So, ganun ako, di ba? Nagpakaungas ako, di ba? Alam ko naman kung sino yung tatay ko, di ba? Tinabla ko yung, di ba? Gusto ng Diyos, ganito ka, di ba? Pinili ko maging adik ako, di ba? Gusto ba ng Diyos yun? Hindi naman eh. Decision mo yun eh. Kaya naging worse, di ba? Kung noon pa, sumunod na ako sa plano niya sa buhay ko, baka, di ba, pwedeng hindi ako naging artista, pwede akong naging pastor ako, pwede akong pero maganda pa rin yung buhay ko. Maganda pa rin yung kinalabasan, di ba? So, ang pinakapunto ko, hanggat hindi, dun sa, naging maganda lang yung buhay ko nung
Ngayon, lalo, nung pinorender ko na sa Diyos yung buhay ko. Alam mo, araw-araw na decision yan. Hindi naman yan isang, pag tinanggap mo na yung Diyos ko, nagdasal ni Lord, mula ngayon, ikaw na yung maging Diyos ng buhay ko. Magic ba yun? Hindi. Di proseso. Araw-araw magdidesisyon ka. Gising ka sa umaga, Lord, gusto ko sundin ka ngayon. Ayoko sundin yung sarili ko. Ayoko na magalit. Ayoko nang maghanap. Gusto ko na makontento sa meron ako ngayon. Matuto ko magpasalamat sa meron ako ngayon. Meron o wala. Hindi mo naman ako gugutumin. Naniniwala ako sa pangako mo na ako bahala sa'yo. Okay na yun. Di ba? Hindi ko na kailangan. Pag wala ba akong show, malulungkot ako. Hindi. Di ba? Kasi hindi ako pababayaan ng Diyos ko. Yun lang yun. Di ba? So, kailangan mo i-surrender yung sarili mo sa Kanya. Akin, nakita niyo naman siguro kung ano yung nangyayari sa buhay ko. At yun, wala kayo pang pagmamalaki. Ang ipagmamalaki ko lang may Diyos ako. Siya yung nagsusustain sa akin. Walang magaling na jobber kung walang magaling na Diyos. Kung di magaling yung Diyos ko, kung di mahal ng Diyos ko, patay na ako ngayon. Nung isang linggo lang, di ba, may pinagdadaanan ako Kung wala akong Diyos, balik na naman ako sa dati. Pero di ba, sabi ko nga doon sa interview kay Tony, pwede ako maalog, pero hindi ako matitibag. Di ba? Maalog ako, pero hindi ako magigiba. Kasi alam ko ngayon kung saan ako nakatayo. Doon sa career mo, Kuya Jobert, yan din ang naging pundasyon mo para makapag-decide ka na iwan ng Pilipinas at mag-focus sa mga sa family mo. Kasi kung nasa Pilipinas ka, artista ka doon, marami kang sigurado project. Pero iniwan mo yun Di ba? Mas malaki pa nga kinikita ko dito. Talaga ba? Oo naman, ano ko ba? Mas malaki kinikita ko dito kaysa doon. Isang oras ko dito. Yung isang oras ko dito, sweldo ko na ng isang buwan yun Sa isang show Isang show? Diba? So kaya hindi rin mahirap sa'yo na mag-decide na iwan ang showbiz sa Pilipinas at pumunta sa ibang bansa? Kasi, di ba, hindi naging mahirap kasi gusto kong samahan yung asawa ko So yun ang first reason mo? Kasi ministry ko ang asawa ko, responsibilidad ko sa Diyos yun. Nagtatrabaho ko sa Pilipinas, may sikat ka nga, asawa ko naman nandito, mag-isa. Tama ba yun? Diba? Marami kang pera, pero hiwalay kayo ng asawa mo. Literal na magkahiwalay sa'yo nun Ano masaya dun, di ba? Pagka ikaw, nilagay mo yung sarili mo sa sitwasyon na pwede kang maging miserable yung buhay mo, magiging miserable buhay mo. Siyempre, di ba? Ako, pwede kang madapa, di ba? Dahil siyempre, may mga pangangailangan ka, di ba? May asawa ka tao ka, lalaki ka. Pag nandun ka lang, malayo ka, baka magbatokso ka, di ba? Masisira ang buhay mo. Di ba? So, doon ka, sa tabi ng asawa mo. Pinagdasal mo, sumunod ka sa Diyos. Sabi ng Diyos, kung magiging malakas kayo magsama kayo, di ba? Ako bahala sa inyo. Kasi nga, sumunod ka sa gusto ng Diyos, ministry mo sa mama ka, mag-asawa, dapat hanggat maaari para sa akin, kailangan lagi kayo magkasama. Sumunod ka, kita mo, di ba nabibless, hinayaan ba ako ng Diyos dito? Hindi naman lalo ang dami kong show Oo nga Last year, August ako dumating ngayon last year. O kita mo na may mga blessing ko ngayon. Magdadalawang daan na yung show ko rito. Sa Canada, tapos yung US ko pa. At nakapasa pa ako ng exam ko sa citizenship ko. Congratulations! Take one yun Hindi ko alam ang hirap ng test, di ba? Pero wala sa reviewer yung mga tanong. So lahat na nangyari sa'yo, pinagdasal mo yan, Kuya Jobert? Oo, pinagdasal ko. And yung mga hindi ko pa napagdasal, di ba? Alam naman ng Diyos yung desire ng puso mo Pero ang pinaka-importante sa ang pinagdasal ko, Lord, sana masunod yung gusto mo ngayong araw na to, hindi gusto ko. Tapos meron akong goal ngayong taon na ito, gumawa ko ng galit. Kasi alam mo, para magbago yung buhay mo, kailangan gustuhin mo magbago. Tsaka, hindi, sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao rin ang gawa, di ba? Hindi, Lord, tulungan mo ako, pero mainitin ang ulo mo. So, gumawa ka ng paraan para mabago yung buhay mo. Tapos, magdasal ka, pero tulungan mo rin sarili mo. Lord, gusto ko maalis yung pagiging mainitin ng ulo ko. Ginawa ko, hindi maalis-alis last year, mainit pa rin ulo ko, balik ako ng balik sa dating sitwasyon ko, di ba? Tumasama lang loob ko. Gumawa ko ng kalendaryo ko ngayon. Sarili yung kalendaryo. Itong January na to, araw-araw,
paggabi, pagka January 1, buong araw na to, hindi ako maggalit. Lord, tulungan mo ako. Oh, ang ganda. Pagdating ng gabi, nagawa ko, pinagdasal ko, Lord, maraming salamat. Sinamahan mo, hindi ako nagalit ngayon. Check. O, nung 2, ganun din ginawa ko. Yung mga ayokong gawin, kailangan may check yun. Check and balance yun. Hard work talaga ang kailangan sa sarili. Tulungan mo din, no? Umiinit na naman ang ulo ko, Lord. Tulungan mo ako. Pero itong goal ko, Lord, itong araw na to, hindi ako magagalit. Kailangan magpakumbaba ako. Kailangan may self-control ako. Kailangan magmahal ka. Yun yung yun yung ginagawa ko, di ba? Nasusustain ko naman. Awa ng Diyos, pangatlong araw ko to. And, di ba, nakakatulong sa akin yun. So, meron ka mga struggle sa buhay mo, meron ka mga issue sa buhay mo na sa tingin mo, kailangan mong pagtuunan ng pansin para baguhin. Totoo mo. Diba? Wala ibang mag-aayos niya, ikaw. Walang gagawa niya para sa'yo. Diba? Tanda mo na, hindi ka naman bata. So, kailangan mo talagang tulungan yung sarili mo. Ilang taon na ako ngayon, may mga issue pa ako na ganun. So, siguro naman, di ba? Oras na, 53 na ako, para di ba, i-check ko rin yung sarili ko na maging blessing ka sa iba. Di ba? Kasi kung lagi kang may tulong, siguro yung kita mo, di ba, may mga issue na, di ba, na hindi mo nakakasundo yung mga kamag-anak mo kasi nga, naiinis ka sa akin. Hindi na, ba't ako maiinis sa'yo? Wala naman ako mababago sa'yo eh. Galit ka sa kamag-anak mo, sa pamangkin mo, sa kapatid mo, sa anak mo, sa asawa mo. Ba't ako magagalit? Wala naman akong mababago pag nagalit ako eh. Di ba? Pagpakumbaba ka, di ba? Kung di mo kayang baguhin yung mga gumawa ka ng paraan. Gumawa ka kalendaryo sa buhay mo. Tignan mo, naging effective naman. Basta totoo ka magmahal. Yun ang pinaka-importante. Pag mahal mo ang lahat, Brad, wala kang magiging problema. Kahit mga kaaway mo, hindi na magagalit sa iyo kasi nagpapakumbaba ka eh. May kaya mo magalit pag halimbawa, pare, babatrip ako sa iyo. Pasensya ka na. Meron ba akong nagawa sa iyo? Kung meron, pasensya ka na. Kaysa sa, bakit? May problema ka sa akin? May problema. Anong gusto mo mangyari? Anong mas maganda kung andun? Mas maganda isa. Kasi kahit mainit ulo mo, magagalit ka pa ba ron? Nagpakumbaba na. Be humble na. Wala. Huwag ka lang sasaktan ng walang dahilan, di ba? Siyempre, mo rin yung umiwas, di ba? Kaya, huwag mo nang antayin na, wala talagang, yung tao na yun, wala talaga sa isip niya, wala talaga sa tamang isip para usapin ng tama, kahit ano sabihin mo, walang mangyagalit pa rin. Iwasan mo na. Huwag mo nang antayin. Alam mo naman na gano'n na eh. Di ba? Umiwas ka na. Ikaw kasi yung magandang example kasi yung sa pinagdaanan mo na na worst tapos nasaan ka ngayon, 'di ba? Ikaw yung magandang ehemplo na naging from nobody to somebody, 'di ba? So, ang sikreto pala doon maging kontento kung anong meron ka and then maging mapagkumbaba, maging humble. Ako, ang naging lang naman, ang goal, ang ko ngayon, ang tinatanim ko lagi sa isip ko, sino ba nang may-ari sa akin ngayon? Sino ba nagmamayari ng buhay ko ngayon? Kanino ba ako? Yun lang yun eh. Pag nagagalit ka, ba't ka nagagalit? Sino ba may-ari ng buhay mo? Kung ako lang may-ari ng buhay ko, papalag pa rin ako, di ba? Isa't isa tayo ngayon. Kasi pag di kita pinalagan, baka maano mo pa ako. Pero kung i-surrender mo na yung pagiging ikaw, di ba? Hindi na, yung Diyos na may-ari ng buhay ko, hindi na papalag. Bahala na siya sa akin, di ba? Mabuhay ka para sa Diyos, di ba? Mamatay ka man, di ba? Para kapakinabangan mo yun. Sabi ko nga, yun yung life goal ko eh. Yung life verse ko eh. Philippians 21, to live is Christ and to die is gain. Mabuhay ako para kay Kristo. Pag namatay ako, pakinabang sa akin yun kasi uwi ako sa Kanya. Yun ang pagiging Kristiyano, bro. Ang kayang gawin lang ng kamatayan sa amin. Iuwi kami sa Diyos ko. Balikan natin yung buhay natin noong nakaraang taon. Itong araw na to. Balikan natin nasan tayo ng mga araw na yun at yung mga susunod na mga araw bago natin inabot tong araw na to. Dami natin pinagdaanan na sana mas naging, di ba,
mas naging ayos pa pala to kung sinunod ko yung Diyos. Di ba? Ang mapa ng buhay ko, kita mo, hindi ako nagbibiro, bro. Araw-araw, pag-gising ko ngayon, dati nung nakaraang taon, nagsusulat ako, nag-aaral ako, di ba? Alam, tulong nito. Meron akong Tagalog Bible, meron akong English Bible, meron akong Education Study Bible. Ito yung mapa natin sa buhay natin. At kung sinasabi mo na magandang halimbawa ako para sa iba, ako, mas magandang halimbawa yung Diyos ko para sa alam iba. Mo ba yung meaning ng Bible, Kuya Jobert? Hindi, ano ba? Salita ng Diyos to eh. Oh, yung salitang Bible, alam mo ba yung meaning nun? Ang meaning nun, basic information before leaving Earth. May maganda yun. Pwede diba? Pwede. Di ba? Bible, basic information before leaving Earth. Kasi para sa akin, di ba? Ang Bible ay buhay. Lagi. Everlasting. Kasi nandyan lahat yung information eh. Tama yung sinabi mo eh. Iyan yung mapa natin. Bible ay buhay lagi. Everlasting. Di ba? Tama yung sinabi mo eh. Yan yung mapa natin. Yung maps natin. Dapat nandito tayo, di ba? Ituloy na natin na naandun tayo. Kasi hindi naman ito yung permanente buhay natin, bro. Hindi ito. Tandaan mo, duwadaan lang tayo dito. Tinan mo, dati bata ka lang, 53 na ako. Di ba? Wala sa itsura, Kuya Jobert, ha? Hindi mo tatagal, di ba? Kailangan ihanda mo yung handa mo yung espiritu mo kung saan pupunta. Kasi hindi naman ito yung permanente natin buhay. Dumaan lang tayo rito, bro. Ang pagandaan natin, yung buhay pagkatapos nito. Ang tanong, laging itatanong ng sarili, pag namatay ka, alam mo ba kung saan pupunta? Yun ang iwan natin tanong. Ang pagkakaroon ng relationship sa Lord, hindi ito nakukuha sa isang araw lang, bro. Kailangan ito desisyon araw-araw. Pag-ising mo, Lord, gusto kong sundin yung gusto mo. Ano ba yung plano mo sa buhay ko? Araw-araw. Hindi yung isang dasalan lang, magic na, Lord, mula sa araw na to, gusto kita maging Diyos ng buhay ko. Sinusurrender ko na yung buhay ko sa'yo. Tapos, bahala ka na. Hindi yun. Hindi Diyos ang bahala doon, di ba? Ikaw ang bahala sa buhay mo. Kailangan work hard pa rin. Work hard pa rin. No? Buhatin mo yung krus mo araw-araw. Alright. Any last word, Kuya Jobert? Thank you so much sa podcast natin, Kuya Jobert. Thank you so much. Maraming salamat. Last word lang, di ba? Be grateful. Be thankful. Be grateful. Kung ano yung meron ka ngayon, kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon, bless ka. Kasi andyan ka pa. Yun. Maraming salamat sa pagpunta dito sa aming studio, sa aming outreach session podcast. Maraming salamat, Kuya Jobert. So, hopefully, meron pang part ito, Kuya Jobert. Kasi napaka ng mga sinasabi mo. Kasi, kung di mo pa natatanong, nasasabi ko sa'yo kasi yung mga speech mo sa mga TikTok, nakikita ko kasi yung mga wisdom talk mo doon. Maraming salamat, Kuya Jobert. I-end ko na itong ating record na ito. Thank you so much. Thank you. Maraming salamat. You're the best. Yun.